Mga ka-showbiz, mukhang mahaharap na naman sa panibagong legal battle ang Tape Incorporated matapos ang kanilang pagkatalo sa labanan ng copyright sa TVJ dahil sa aligasyon na ginaya umano nila ang kanilang logo sa isang local Facebook page ng Quezon Province. Matapos matalo ni Tito Soto, Vic Soto at Joey De Leon ng Tape Incorporated sa Itbulaga copyright case, tila may panibagong issue na naman ang kakaharapin ng nasabing production company matapos mapag-alaman na tila ginaya lamang ang kanilang panibagong logo. Bagamat may pagkakaiba, kapansin-pansin naman ang pagkakapareho ng larawan ng nyog na siyang naging trademark ng tahanang pinakamasaya. Samantala, nauna nang nabuo ang Biyahelen noong March 2023 kaysa sa tahanang pinakamasaya na nag-umpisa lamang noong January 6, 2024. Bagamat wala pang pahayag ang Biyahelen patungkol sa isyong ito, maaari pa rin itong mag-ugat sa isang malaking issue sa hinaharap. Napaulat na pinaplano raw ng kampo ni Quezon Governor Helen Tan na maghain ng reklamo laban sa Tape Incorporated dahil sa paggaya ng logo design. Marami naman sa mga netizen ang mga nadismaya sa Tape Incorporated at sa kanilang editor dahil hindi na umano nakakaisip ang mga ito ng original concept. Marami rin kasi ang nakapansin na maging ang kulay ng font na ginamit ay magkapareha rin ang konsepto ng mundo na nasa gitna. Baka temporary title lang ito, pati logo, kaya maghintay lang daw tayo sa susunod na mga araw at baka may iba pang title na maisip ang mga taga-tape. Nang hinga ng pahayag ang editor na si Jun Lalin, pinaliwanag ni Attorney Maggie Abraham Garduque ng Tape Incorporated na generic ang logo ng show nila sa GMA7. Nais muna ni Attorney Garduque na makita ang logo ng Quezon Province LGU bago magbigay ng karagdagang komento.